Ilan pang bansa sa Asia ang makakasama sa mga pulong sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Lao People's Democratic Republic ngayong araw. Habang nasa ASEAN Summit, pinatututukan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglikas sa mga Pinoy sa Lebanon sa gitna ng nagpapatuloy na giyera ng Hezbollah at Israel. Live mula sa Lao PDR, ang kasama nating si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, magandang umaga, Susan. Mula dito sa Vientiane sa Lao PDR. Oras natin ngayon, 6:06 in the morning. Atrasado tayo ng isang oras kumpara dyan sa oras sa Pilipinas. At ang balita nga, Susan, nasa pawan yung mga pangyayari sa unang araw ng ASEAN Summit kahapon nang bigla magpatawag ang Pangulo ng isang pulong sa mga ahensya ng gobyerno. Ito'y para sabihan sila na maghanda sakaling kailanganin na magkaroon ng mandatory o sapilitang pagpapalikas ng mga kababayan nating naiipit sa gulo sa Middle East. Ayan, ang utos ng Pangulo, ibigay o ibuhos ang lahat ng resources ng gobyerno para agarang ilikas ang mga kababayan nating naiipit sa kaguluhan sa Middle East. Ginawa yan, Susan, ng Pangulo pagkatapos lamang ng pulong niya. Pagkatapos lamang ng opening ceremony kahapon ng ASEAN Summit. Ngayong umaga nga ay nakatakdang bumalik dyan sa Pilipinas si Migrant Worker Secretary Hans Kakdak para tutukan ang utos ng Pangulo na repatriation. Ayon sa pamahalaan, wala pa naman tayo sa mandatory o yung sapilitang repatriation, pero nasa mga opisyal ng embahada natin sa Lebanon ang pasya kung itataas ang Alert Level 4 kapag tuluyang lumala ang gulo. Samantala, dalawang bagay may tuturing nating highlight matapos ang unang araw ng ASEAN. Una riyan, ang paggiit ng Pangulo sa kahalagahan ng pagsunod sa international law at sa UNCLOS sa usapin ng sigalot sa South China Sea, kung saan hindi lang ang Pilipinas ang apektado kundi maging ang iba pang ASEAN members. Sa isang maigsing panayam kahapon, sinabi ng Pangulo na sa pagpapatuloy ng mga pulong ngayong araw, mas maidedetalye niya ang posisyon ng Pilipinas sa usapin. Magaganap ngayong araw ang mga pulong ng ASEAN sa mga tinatawag na dialogue partners. Kabilang dyan ang China, India, Canada at South Korea. Ayon sa nakausap nating source, Susan, kaabang-abang ang East Asia Summit. Dahil dyan, ang mga talumpati ng mga leader doon, kabilang si Pangulong Marcos, ay magiging mas matapang kaugnay sa issue. Ngayong araw din ang ASEAN-China Summit. Katunayan, una yan sa mga schedule ngayong umaga. Ang China, Susan, ang pinakamalaking trading partner ng ASEAN at may malaking impluensya hindi lamang sa bawat ASEAN member state kundi sa ASEAN bilang isang regional bloc. Ikalawa naman sa mga highlight ng ASEAN kahapon ng pagbida ng Pangulo sa bansa bilang investment destination na magtalumpati sa ASEAN Business and Investment Summit. Ibinida niya sa kanyang talumpati yung mga hakbang ng pamahalaan para gawing business-friendly ang bansa at partikular niyang isinulong ang pamumuhunan sa green metal, battery manufacturing, data centers at agri-business. So ayan, Susan, ang mga naging highlights ng Day 1 ng ASEAN Summit kahapon dito sa Vientiane. Ivan, doon sa ASEAN-China Summit mamaya, matatalakay at uusad na kaya yung Code of Conduct dito sa South China Sea? Yung matatalakay, Susan, sigurado ako matatalakay yan. Ibibring up yan ng mga bansa. At the very least, ang Pilipinas sigurado i-raise yung issue na yan. Pero kung uusad, yan ang malaking tanong kasi nagbasa ako kanina 1992 pala sinimulang itulak ang isang Code of Conduct dyan sa South China Sea sa pagitan ng ASEAN at ng China. Pero ano na ngayon, 2024, hanggang ngayon, bumabara, Susan dahil may mga magkakasalungat na interes sa pagsusulong ng Code of Conduct na yan. At ang malaking tanong pa dyan, kung sakaling nga magkaroon ng kasunduan, susundin ba? Dahil noong 2002, nagkaroon ng Declaration of Conduct of Parties sa South China Sea. Nakikita mo naman ngayon, inaasal ng isa nating kapitbahay dyan. Parang nambubuli ng mga ibang bansa dyan sa South China Sea. Ivan, balikan ko lang yung utos ng Pangulo na tutukan yung mga kababayan nating naiipit sa gulo dyan sa Middle East. Nakausap niyo ba yung DFA at mayroon ba sinasabi kung itataas ang Alert Level 4 sa Lebanon? Ang pagtataas ng Alert Level 4, Susan, ay depende raw sa ating mga tao on the ground. Ibig sabihin yan, yung ating ambassador. Siya ang pangunahing magbibigay ng rekomendasyon dahil dalawa ang pangunahing tinitingnan, Susan, para magtaas ng Alert Level 4. Ito yung malawakang internal conflict at yung full-blown external attack na tinatawag sa isang bansa. Ngayon, ang dalawang yan
dalawa sa pangunahing basehan na magiging desisyon at syempre yung mismong assessment din ng ating embahada kung talagang dapat na nga bang ideklara ang Alert Level 4. Pero Susan, kailangan din nating tingnan yung mga nagpalista o yung mga nagpahayag ng kagustuhan na magbalik Pilipinas na nasa humigit kumulang 2,000. Maliit na porsyento pa yan, Susan, sa aktual na bilang ng mga kababayan natin sa Lebanon na nasa 12,000. So ibig sabihin, marami pa rin sa mga kababayan natin ang medyo nag-hold out. Yung ayaw pa nila talagang umalis dahil sinasabi nga nila, nung may nakapanayam tayong kababayan natin dyan sa Lebanon, sanay na kami sa conflict. Magkakagulo, pero babalik din naman sa dati. Ang worry kasi nila, pag umuwi ng Pilipinas, baka hindi na makabalik ng Lebanon. Susan. Maraming salamat, Ivan Mayrina, live mula sa Lao People's Democratic Republic. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.